Magandang gabi po sa kanilang lahat. Isa pong muling pagkakataon para magbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi ng prayer meeting. Last Wednesday po ay inihatid sa atin ni Pastor Raymond ang salita ng Panginoon sa pamagat na Don't Limit God. At nalilimitahan daw ang Panginoon according to him sa ibinahagi niya sa attitude of unbelief. Pangalawa ay prayerlessness, the attitude of ignorance and discouragement. Ngayong gabi naman po ay magbabahagi naman ako sa pamagat na more than enough. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muli ay hinihiling ko po na yung mukhang bawat isa, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat, nagpapakumbaba. Inaangkin namin ang inyong banal na presensya na siyang manguna sa bawat isa sa amin. Nais kong hilingin ang inyong pagbabasbas sa iyong salita at ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi nito, lukuban mo siya ng iyong banal na espiritu. Ang dalangin ko na ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, lahat, Panginoon, na nanonood at nakikinig ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayong gabi po ay hahanguin natin ang salita ng Panginoon sa Philippians 4:19. Ito po ay very popular. Ito po ay lagi nating nire-recite pag may Bible quiz, memory verses. Ang sinasabi nito ay, "And my God will meet all your needs according to His glorious richness in Christ Jesus." Tingnan natin ang background nito. Mula sa kulungan, sumulat po si Paul sa mga mananampalatayang Philippians at ipinababatid nito ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanila sapagkat nung panahon na kailangan niya ng pagsuporta sa kanyang ministry, ang iglesia ng Philippi ay siyang malugod na sumuporta sa kanya. Kung kaya't sa sulat na ito ay binibigay niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Hindi lang yon, he encouraged them to continue to exercise the Christian virtues. Kung ano yung nasimulan nila bilang mga anak ng Panginoon, mga magagandang gawain ng isang Kristiyano, mga acts of service ay kanilang ipagpatuloy. Then ito po, he assured them too that God will supply all their needs. Ito na nga, nahango sa Philippians 4:19. Nung tayo po ay naligtas, God began to transform us into the image of God, to be His witnesses. Nais ng Diyos na isama niya tayo sa kanyang search and rescue operation. Mayroon din search and rescue operation ng Panginoon. Sino ang isi-search? Ang mga naliligaw na mga kaluluwa. Iniligay din niya tayo sa kanyang witness protection program dahil alam niya na ang mga mananampalataya ay at war. We are at war. Pero pag ikaw ay nasa pangangalaga ng Panginoon, panatag ka, masaya, at mayroong assurance, may kasiguruhan. Gaya ng mga mananampalataya sa Philippi, nais ng Panginoon na ikaw at ako ay kapartner niya sa pagpapatuloy ng kanyang misyon. Dahil sa di paggawa nito, pag hindi ka makiisa doon sa misyon na nilayon ng Panginoon sa buhay mo, nililimitahan mo ang pagkilos ng Panginoon para isagawa ang kanyang misyon. Kaya nga noong nakaraang Wednesday, ang dinala sa atin ni Pastor Raymond ay don't limit God. Ngayon naman ay our God is more than enough para ma-fulfill ang mission ng Panginoon, Siya ay nag-provide sa atin ng kanyang kapangyarihan. Pero with or without us, He can fulfill His mission. Pero binibigyan kanya, kapatid, ng pribilehyo para samahan siya, para naman mas maranasan mo pa ang ganap na kaligayahan sa presensya ng Panginoon, gaya ng ipinangako niya. God provides for us so we can accomplish what entrusted us to do. Kasama sa kaligayahan na natamo mo mula kay Kristo,
ay yung kagalakan mong maglingkod. Kapatid, nagagalak ka ba na ikaw ay naglilingkod ngayon sa Panginoon? Amen po ba? Pero ito po ang nakakalungkot. Some Christians also couldn't commit to this mission. Hindi nila maibigay ang kanilang sarili para sa mission na ito. God has for us, due to their conflicting priorities for survival. Kumbaga, ano ba ang uunahin? Unahin ko muna yung aking pangangailangan, yung aking sarili. But, ito po ang tandaan natin, mga kapatid. We are not here merely to survive. We are here to accomplish a call. Mayroong dahilan kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Habang ikaw ay nagsosurvive sa biyaya ng Diyos, kasabay nito, ginagawa mo rin ang paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Ngayon, knowing God who is more than enough, a big God, allow us to be in awe, yung salitang O-A-W-E. Pag sa Tagalog, humahanga ka, gumagalang, sumasamba sa Diyos na siyang lumalang at nagligtas sa iyo. At dahil dito, it will cause you to lead others to experience the same. Kung ano yung naranasan mong kagalakan, ano yung natatamo mong biyaya, yun din yung nais ng Panginoon na ibahagi mo sa iba. Kaya tayo po ngayon ay mag-uusap doon sa salitang O, yung tatlong letra, A-W-E. Number 1 is A. Ask Him for His help. God is waiting for you to ask. Bakit hindi ka nakakatanggap? Hindi ka humihingi. You do not have because you do not ask. Instead of asking, you worry. Tayo po ay nag-aalala. Pero ito po yung in-instruct ng Panginoon sa atin sa Philippians 4:6-7. God instructed us not to worry, but to make our request known to Him. Ipaalam mo kung ano yung kailangan mo sa Panginoon. Din sinabi din niya sa 7, and the peace of God, which passes all understanding, shall guard your hearts and thoughts in Christ Jesus. Yung presensya ng Panginoon, siya yung mag-aapi sa'yo. No? Instead na mag-alala, ikaw ay mapapanatag. If you always worry, you will always be poor. Naniniwala po ba kayo? Kahit na ikaw ay maraming pera, pero kung ikaw ay laging nag-aalala, kagaya ka rin ng isang mahirap. Worry is a warning light that you doubt the God of the how much more. Warning light, gaya ng sasakyan. Pag paubos na ang gas, may warning light. Ganon din daw po, pag ikaw ay nagwo-worry, ito na yung sinyales na ikaw ay nagdududa sa kakayanan ng Panginoon. Now, ask. Ano yung sinabi doon? Ask, seek, and knock. Ask, dahil ang Panginoon ay laging nakikinig. So, dahil siya ay laging nakikinig, keep on asking God. Sabihin mo kung ano yung pasanin mo, kung ano yung nilalaman ng puso mo. Paano? Through prayer. So ang Panginoon, iniimbitahan kanya, kapatid. He invites us to come to His throne of grace with confidence in Jesus. It is not by your own power or righteousness that God answers our prayer. But God put into our hearts the desire to ask, because He wants us to receive. Ang sarap pakinggan. Gusto niya na makatanggap tayo para makumpleto yung ating kagalakan according to John 16:24. Wow! Gustong-gusto niya tayong bigyan. No? Naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ng Panginoon? He wants us to receive. That's why you need to ask Him. Pangalawa po, W. Work hard towards contentment. Matuto kang makontento. Learn to be content in whatever circumstances. Sa Philippians 4:11-12. Ang Panginoon po, mas concern yung character mo kaysa yung comfort mo.
Dahil pagka okay yung character mo, in line doon sa nais ng Panginoon, kahit anong sitwasyon mayroon ka, nananatili kang nagtitiwala sa Panginoon. Mayroong kakontentuhan. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 7? We come here on earth with nothing. We will live with nothing. The things that we have here on earth will stay here on earth. Wala kang madadala sa langit. Sa 1 Timothy 6:6, now there is a great gain in godliness with contentment. Mayroong great gain, no, sa pagiging makontento. Contentment, kakontentuhan, ibig sabihin nito, happiness. Sino bang ayaw ng happiness? Ang happiness na ito, hindi nakabase sa kung anong sitwasyon mo. Kung may pera ka ngayon, masaya ka. Kung okay ang lahat, masaya ka. Pero pag hindi na okay, wala na. So, hindi yon ang pagiging kontento. Go and do what God is telling you to do, and He will take care of you. No, ang Panginoon, nung inutusan niya tayo, okay, gawin mo lang ito, ako ang bahala, iingatan kita, at gagawin niyan ng Panginoon. Ang pagiging kontento is not having what you like, but liking what you have. Anong ibig sabihin nito? Hindi yung makuha mo lang yung gusto mo, pero gugustuhin mo kung ano yung mayroon ka. Kung ito, 10 lang ang mayroon ka ngayon, gustong gusto mo. So yon ang ibig sabihin ng contentment. Contentment makes poor men rich. Kahit na hindi ka gaanong marangya, pero mayroon kang kakontentuhan, natutunan mo maging kontento, ikaw ay kagaya rin ng isang mayaman. Pero ang taong hindi na kontento, kagaya siya ng isang taong mahirap. Contentment is not dependent on what you have, kung ano yung mayroon ka, but who has you. Sino bang nagmamay-ari sa iyo, kapatid? You belong to God, sa Diyos na mayaman. At ito na yung ipinangako niya. He will supply all your needs. Okay, letter E. Okay, yung una kanina, letter A, ask God for help. Yung pangalawa, W, work hard towards contentment. At ang pangatlo po ay letter E, exercise faith-giving. Wow, naghihirap nga ako ngayon, nawalan ako ng trabaho. COVID-19 ngayon. Kailangan ko pa bang magbigay? Parang ang hirap namang magbigay ngayon. Pero anong sabi? Practice giving by faith. Dahil ang ating pagbibigay is an act of worship. No? The way we handle money is a true indicator of the true condition of our heart. Ano ibig sabihin pag sinabing true indicator? Ito yung tumutukoy kung ano ang totoong kalagayan ng iyong puso. Then sinabi pa niya dito, money is used as an acid test. Pag binuhusan mo ng acid, no, makikita ang totoong kulay, totoong itsura. So where your treasure is, there your heart will be also. Ako po ay natutuwa. Nung unang buwan po na umatake itong COVID-19 sa atin, lalo na dito sa bandang Cainta po, marami mga member ang naapektuhan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang mga kapatiran natin dito na-exercise nila yung faith giving. Nakuha pa nilang mag-share para sa iba. Hindi lang basta inisip, pero ginawa nila ito ng aksyon. Kaya sa tulong ng Panginoon ay nakapagbigay tayo ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ano ang prinsipyo na makikita natin sa Galatians 6:7? You reap what you sow. Kaya kung ano yung itaninim mo, yun din ang iyong aanihin. Sa 2 Corinthians 9:6, ganun din, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Then, panghuling verses, honor the Lord by giving Him the first part of your income, and He will fill your barns. Ano yung napansin nyo sa tatlong verses na ito? Diba sa tuwing ikaw ay nagbibigay,
may pinapakawalan, mas malaki yung balik sa'yo. Yung kanina, whatever you reap is what you sow. If you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow bountifully, you will reap bountifully. Pag inonor mo ang Panginoon ng yung first income, anong gagawin niya? He will fill your barns. No? Mas marami pa yung babalik sa'yo. So be faithful with what you have and receive. Be prayerful for what you need, not your greed. Don't trust your wealth, but trust God who owns your wealth. Siya yung nagmamay-ari kung ano yung mayroon ka ngayon. He provides so we can fulfill His mission for us to make disciples to honor Him. Yun, lahat. It's all about God. Siya ay nagbibigay para maisagawa natin yung misyon na sinimulan ng Panginoon para maparangalan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, again, do you know how big is your God is? Yung pamagat ng ating devotion ngayon ay more than enough. Sobra-sobra, ang Diyos ay sapat na sapat. He is more than enough. So you have an oath to Him. You have the confidence to ask God. Work hard for contentment. Then at any season, let us exercise faith giving. Tayo po ay manalangin. At habang ako po ay nananalangin, nais ko po na sabayan nyo ako silently sa inyong mga tahanan. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, ng buong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyong mga pangako. Narito po, amin pong itinataas ang leader ng aming bansa. Dinadalangin ko po, Panginoon, na igawad mo sa kanila ang wisdom, guidance sa kanilang pagharap sa maraming mahalagang bagay, lalo na sa very critical situation na mayroon kami ngayon. Narito rin po ang aming iglesia. We pray for our church and for all of our leaders as we face the challenge of the new normal. I pray for guidance and your direction for us as a church. Lord, nais po namin maging tapat sa sagradong tungkulin na ipinagkaloob mo sa amin. Narito rin po, Panginoon, itinataas namin ang aming mga frontliners, O God. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo na ibinibigay nila alang-alang sa aming mga kababayan, Panginoon. I pray, O God, na patuloy na ibigay mo sa kanila ang extra na kalakasan, Panginoon. Protektahan po, Panginoon. Aliwin din sila, Panginoon, lalo na yung mga matagal nang hindi nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga kababayan namin, Panginoon, kapwa namin na nasa pagamutan, Panginoon, sa iba't dahilan, sa iba't ibang mga sakit, lalo na ngayon, itong COVID-19, Panginoon, kung sila man, Panginoon, ay may na virus, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, O Lord, hinihiling ko po, Panginoon, na puksain mo ang virus na ito, Panginoon. Pagalingin mo ang aming mga kapatid. Matutunan nilang lumapit ang kinin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Kaya sa oras na ito, O God, kiniklaim po namin ang iyong pagpapagaling sa mga kapatid na ito. Narito rin, Panginoon, panapanalangin ko ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang iyong salita ngayon, sinabi mo, you will provide all our needs kung kami ay susunod at manghahawakan sa iyong mga pangako. O God, magmula sa aming mga physical na pangangatawan, Panginoon, sa aming mga material na pangangailangan, Panginoon, I pray, God, for your provision. Sa mga kapatid, sa mga kapwa namin na nawalan, Panginoon, ng trabaho, Lord God, alam ko, Panginoon, na hindi ka Diyos na natutulog. Alam mo kung ano yung kalagayan ng bawat isa. I pray, dear God, na sa kanilang muling paghahanap ng trabaho, ay bigyan mo po sila, Panginoon, ng trabaho upang sa ganon, mayroon din, Panginoon, mapagkukunan, Panginoon, matutustusan din ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Narito rin po, Panginoon, ang mga kababayan namin na hindi ka pa nila pinapasok sa kanilang mga buhay, O God. Gamitin mo po itong sitwasyon na ito, ang mga online services, mapakinggan nila ang iyong mga salita. Now, Lord, buksan nila ang kanilang mga
puso, Panginoon, upang Ikaw ay kanilang papasukin, tanggapin nila, Panginoon, ang iyong biyaya ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat You are still at work, Panginoon. Naway ang bawat isa sa amin, lalo na kami mga mananampalataya, Panginoon, ay mas masigasig na manalangin, hindi lang para sa aming sarili, para sa aming bansa, Panginoon, para sa aming kapwa, higit sa lahat, ang kanilang kaligtasan. Alam namin, Panginoon, na ito ay tanda na ng iyong pagdating. Yung sinasabi mo, Panginoon, the birth pains, Panginoon. Alam namin na parating ang mga paghihirap. Kaya tulungan mo kami na maging handa, Panginoon, sa iyong pagdating. Ihanda namin ang aming mga puso at gamitin mo rin ang aming mga buhay na maihanda, Panginoon, ang buhay ng aming kapwa upang sa iyong pagdating, Panginoon, ay sama-sama kami nasasalubong sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Alam ko na ang inyong biyaya ay nakalaan sa amin. Kami lang ay matutong tumawag sa inyo, matutong sabihin sa inyo, matutong maghintay at manghawakan sa iyong mga pangako. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.